Alam ko na marami sa atin ang pangarap din ang malibot ang buong Pilipinas. Pwede mo tong gawin ng solo, pwedeng kasama mo ang partner mo, o pwede rin katulad ng ginagawa namin, kasama ang buong pamilya at ilang mga bago nagkikilala sa paglalakbay namin. From strangers na nagiging kaibigan na namin. Pero syempre, isa sa pinakamalaking isinaalang-alang natin ay ang araw-araw na gastusin. Paano nga ba ang budget sa araw-araw na pagkain at paano rin ang pag-aaral ng mga bata? For today's video guys ay i-share namin sa inyo kung magkano nga ba ang budget namin sa pagkain, kung saan para ka lang nasa loob ng bahay habang nakakapag-travel ka na at nakakalibot pa sa buong Pilipinas. Ito rin pala ang day 1 ng homeschooling ng mga bata kung saan dito sila sa loob ng bahay jeep nag-aaral. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas, kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara! Sama ka! Lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng mga gamit mo. Magpahanap ka na sa nanay mo, makiusap ka na rin dyan sa boss mo. Lalong-lalo na pati sa jowa mo, kasi aalis tayo kahit saan mo gusto. Abutin man tayo sa dulo ng mundo, di ka magsisisi, pangako yan sa'yo. Man, I always had stories about the city life and the crazy nights. Figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. good morning sa inyo mga kalibot. Today pala ang simula ng pag-exercise namin. Dahil meron kaming dalang ilang gym equipment sa bahay jeep, ay minaximize na nga namin para makapagpapawis. And dito mga kalibot, medyo nalalakad na nga ni Kuya Ed ang mga paa niya. Malaking tulong din ang pagdisiplina niya sa sarili niya na hindi na mag-soft drinks at iwas na rin sa ilang mga pagkain na bawal sa kanya. And syempre guys, maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment at nagbibigay ng payo para mas mapabilis ang paggaling ni Kuya Ed. Maraming salamat sa inyo mga kabayan at mga kalibot. Like a bonfire on a cold night. Hell, and you can keep your 9 to 5. Nagkwento pa siya ate, sabi niya, 10 ako natulog. Ba't 10 ka natulog? Ano usapan natin na oras Hindi na po. tulog mo? Hindi. Sabi ko ngayon, Anong oras na tulog mo? alas 9, tulog na ako. Tanungan mo si Kuya Ed. Ikaw ah. So, Tulog ako mamaya. ano? Tulog ako mamaya. Ng 10. Bakit 10? Ano ba usapan natin? May plano ka pa ah. So mga kalibot, ang aking ano kasi sa kanila, kahit kay Jace, kahit sa kanya, ang instruction ko sa kanilang dalawa, matulog sila ng alas 9 ng gabi kasi para naman mas mag-grow pa sila. At the same time, yung brain nila mas mag-function kinabukasan. Kasi mga bata pa sila, so mas maganda hindi sila mapuyat. Sa guys, kain tayo. Dito pa rin tayo sa Dangkalan, Bulusan, Sorsogon. So ito guys, mga pagkain natin. Yung tira kagabi na sinangag. Yung tira kahapong tanghali na minudo. Tira kagabi na tuyo. Puro tira tubiya. So bali ito guys, ito na lang yung dinagdag ngayong umaga. Itlog na lang kasi marami namang tirang ulam. And dito meron ginawa si Kuya. Ang tawag dito Kuya Ed? Alamang. Alamang with kamatis. Silaw na alamang. Sabi dito may kalamansi. Ito itlog guys. Ito yung gusto kong luto ng itlog. Durog. Pagkalagay sa kawali, doon na siya ginagawang scrambled. May nakalimutan kaya. Ano? Luto ni Bea. Ayun o, anina pa o, tinitingnan niya. So, kailan kaya ma-announce yung luto ko? Oo nga, yung Ay, ito nga pala. Ayun. Meron pa pala mga
Meron pa palang pananghalian. Brunch na pala to, brunch. Yan, no? Sa ito guys, breakfast and lunch na to. Oh, sarap pa. Uy, taba. Uy. Ayun, no? Na-notice, oh. Mukhang mamahalin tong luto mo, Bia. Magkano budget mo dito? 250. Pwede, para sa sinigang. Ito guys, oh. Ang budget kasi namin sa pagkain namin guys, 30 pesos per meal sa ulam. So kung pito kami, 210. Plus yung tatlo naming anak, si Pacman, si Citrin, saka si Garnet. Hindi ako kasali. Ooh. Iba ka po, iba ka po. Iba kang line of Ibang line of anak ka. Sila si Trin dito, ikaw nandito. So pala guys, budget namin 30 pesos per meal. So 210 plus yung tatlong aso, kaya max namin 250 Ay, na sila. hanggang 300 kapag masarap yung ulam. Kaya yung gastos namin dito, para lang kami nasa bahay. Tay! Tara! Tara na! Kaya na po! Kain na po! Looking through an hourglass, the changes of the river pass. Ito nga pala mga kalibot, si Tatay Tirso. Siya ang bantay sa lugar na to. At sa isang linggo namin na pagstay dito ay para na rin namin siya naging pamilya. Kasabay namin siyang kumain at minsan dito rin siya natutulog sa awning tent ng bahay jeep natin. Dito nga pala guys, meron kami nakilala na nag-train ng mga ibon. Nakaka-amaze lang kung paano nyo ito ginagawa, kaso nawawala daw yung isa niyang alaga. Hindi pa po. Kanina pa po dito 6. Baka dinagit na yun. Ano? Hindi pa po yun. Kulay green po yun. Ah. Ano pangalan po nito? Sani po. Ay, nagpapahawak ba yan? Depende po. Kasi naano po siya kanina nag-wild. Ay, Sunny. Kuya, ang kita. Ayaw umalis sa kanya eh. Come. Sunny. Wow, Sunny. Oy, bumira. Ayun na, bumabalik oh. Parang bumirang kuya. Parang bumirang. Oh. Pag inaagi siya, bumabalik. Tama. Bumirang. Yung isa Eh. po sana eh. Nahanap ko pa po yung isa eh. Come here. Come. Come here, buddy. Yan no. Yee! May YouTube ka ba, kuya? Ano lang po, ina-upload ko lang po sila sa YouTube po. Ah, okay. Ano YouTube mo? Chika Vlog po. Chika Vlog. Opo. Ang cute po na alaga niya. Oh. Si Sunny. Wala pa po si Natnat kasi. 1 month old pa lang po yan. Ay, 1 month pa lang yan? Opo. Kasi since ano po yan, since sa egg po siya, doon po talaga siya inaalagaan para po matrin ng maayos. Kasi Ah. kapag sa malaki na po kasi siya, Hindi na siya hindi na natitrain. po talaga. Sobrang nabibilib talaga kami kay Kuya, kaya patuloy pa rin ang pag-i-interview namin sa kanya. Tuloy pa rin ang pagkatanong namin kay Kuya, at habang kausap namin siya, ay parang gusto na rin namin mag-alaga ng ibon. Parang ang sarap lang sa feeling na habang bumabiyahe kami ay meron kaming kasamang ibon. Kaso nga lang, mahirap pala at parang di namin kakayanin. Hindi pala madali ang ginagawa ni Kuya. Sunny. Sunny? Apo. Yung isa po si Natnat, nandun po lumipad kasi nabol po ng lawin kanina. Pero babalik yun. Mamaya pa pong hapon. Ha? Hapon na po siya bababa. Paano kung nakain na ng lawin yun? Ano po kanina po, nung nahuli po siya, inawakan siya sa leeg. Siguro po kinagat kasi po biglang naghiwala yung dalawang ibon kanina. Ah. Sinatnat na po siyang lawin po. Anong ibon yan? Ano po, African lovebird po sila. Ilan lahat ng ibon mo? 3 po sila nito, tapos yung kahapon po may dumating, galing Legazpi po, import po siya. Pero ang tanong, magkano yung ganyan? Ano po, nabili po ito ng 1.2 isa. 1.2 po isa. Tapos yung cockatiel po, 1.3. Kasi mas mahal po yung yung handfeed na ibon kaysa po sa mga wild po. Ang tawag po kasi doon sa mga nakakulong lang tapos pag hinawakan nagagalit, wild po sila. Ito po mga handfeed po sila. Kahit sino pong tao po, pag nasa mood po sila, lalapitan po nila. Ganon po siya.
Puta kay Ate. Ayun naman ah. Parang gusto ko mag-alaga niya na. Madali lang po. Habang kausap namin si Michael ay nakaramdam ako ng tuwa at lalo ako na-inspire sa batang to. Pinursige niya ang passion niya sa pag-aalaga ng ibon kahit na maraming sinasabing masama ang ibang tao sa kanya. Hindi daw nila naiintindihan na masaya siya sa hilig niya. Isa siyang patunay na dapat ay ituloy mo lang ang ginagawa mo. Ang mahalaga ay wala kang tinatapakan ng ibang tao. Opo, yung unang sahod po talaga, napunta po talaga sa ibon. Sila yun. Opo, ito, dalawa pa lang po yan. Tapos yung ano po, yung isa, parang na-budget ko na po siya sa baon-baon ko sa pang-araw-araw sa college. Yun na po ang pinambili ko sa cocktail naman po. Nagkakahalaga po ng 1 yung cocktail. Kaya sabi ko, grabe to. Parang hindi ko na talaga kaya, pero pinailit ko kasi nga po, bisyo ko nga po sa pag-iibon. Bad. Kaya nga po, sabi ko sa hapon, kahapon po, birthday ko kahapon. Natutuwa ako kasi sabi ko, Happy birthday. ito yung pinaka-the best na birthday kasi nga, yung bisyo ko na po ng ibon, tanggap po nila. Hindi po talaga nila inano yung marami po kasing sinasabi na mag-iibon ka na naman, ganyan naman, gastos na naman yan. Pero sa akin po, sinuportahan lang po nila ako. And dito nga mga kalibot ay naging kampante na sa amin ang loob ng alaga niyang ibon na si Sunny. So guys, meron na tayo bago. We just met the other day. And nagsimula na siyang makipaglaro sa akin. Kaso, medyo masakit pala siya makipagharutan, lalo pag di ka sanay sa tuka ng ibon. Said, Gusto mo yan ah. Rico! Ayoko na pala mag-alaga nito. What's up mga libot? Good morning sa inyo mga libot. Mamaya mga libot, maliligo tayo. Tignan na si Ate Bia. Let's go! Pagkatapos nga ang ilang oras na pagpapahinga, ay naligo na muna kami sa dagat. Kasabay na rin nun ang paglalaro ng mga alaga namin. Every day you make mistakes, but heroes know that's what it takes to find them. Nakakatuwa lang na ang tatlong to ay magkakasama nagkukulitan. Magkakaiba man sila ng pananggalingan at hindi man sila magkakadugo, ay masaya naman sila sa kanilang nagiging samahan. When you're down Dito naman sa sala ng bahay jeep ay busy naman si Mami sa kanyang online na trabaho. of all the lies, float you Habang si Kuya Ed naman, dito siya ngayon sa kusina. Hindi lang siya basta driver ng bahay jeep. Hilig niya rin talaga ang pagluluto. At ngayon, gumagawa siya ng ginataang bilo-bilo para sa merienda namin. At siya ang Sanji ng bahay jeep. Si Sanji, ang armas niya pa eh. Oo nga pala. Si Sanji naman. Di ba si Sanji nakakarate? Oo nga pala. Kaya, sample nga. Eh nakakarate. Sanji natin may rayume eh. Ano, grabe tao ni Bea. Ang lakas. Grabe si Bea. Kaya Edo. Grabe, tinatrash ka. Sanji yan ang tumanda. Naloko ako ni Bea. I heard from a friend of mine who saw you just the other day. Tingnan mo naman yung abakada ni Tiko. Anak ko. Yung abakada niya, nawala na yung da. Wala yung A. Nawala yung A sa yung da. Nakanta ni Citrin tsaka si Garnet magbasa. Naunahan ka pa magbasa ng mga aso. Ano to? Oh, ito. A1. Oh, ewan. Ang galing. Tama na, wala na yung aralin 1, no? Nauna na ngat-ngatin ni Citrin, no? Hindi kasi iniingatan ni Tiko. Kaya nga. So yan guys, yung binili naming isang learning material si Tiko, hindi niya iniingatan.
So ngayon, dinidisiplina namin siya para yung mga bagay na binibigay sa kanya is ingatan niya. Asa na yun? Nakita na ba to? Yan guys, oh. Ginamit niya to once or twice. Tapos, hindi niya tinago ng maayos. Kaya, nakuha nila si Trin. Kailangan naman si Trin pangaralan namin. Tiko, kailangan naman sila Garrett ng pagsabihin namin na huwag niyong ngat-ngatin yan. Tapos ayaw pa, hindi pa mapakali, oh. Diyan ka lang, tayo mo si Jace para mag-start na tayo. Nako, iyak si Tiko. Iiyak to ngayon. Iiyak talaga to. May iiyak ngayon. Teacher Mommy. Iiyak talaga to. Pag nagutom na ako. Wala, magutom ka dyan. Ano, Chef? Di pa pala to yan, Chef? Si Sanji na nga siya eh. 30 minutes. Ay, easy lang. Anong gusto mo? Maalat o matamis? Easy lang yan, te. Ano yan? Natumba si Jace. Umiiyak si Jace. Umiiyak si Jace, guys. May sugat ka? Asan? Ay, Yan anda. lang yan. Ay, titabi ako. Ba't Saka ka sumet sumayap lang? lang? Kasi, naka-sport Sports. Bakit nag-sports mode mode. ka? Sabihin ko na yung kagabi. Ha? Ay, mabilis. 32. Opo. 32, parang yung takbo natin sa motor. Oo, mabilis po yun, Jace. Dito nga mga kalibot ay pinapangaralan namin si Jace. Normal kasi talaga sa mga bata ang maging curious sa maraming bagay at marami silang gustong subukan. And minsan, yung pagiging curious nila ay hindi nagiging maganda ang resulta. Kaya ngayon, tinatanong namin siya kung ano ang natutunan niya sa mga nangyari. And dapat matutunan niya ang mga consequences ng mga bagay na ginagawa nila. Mahirap din kasi kung puro bawal lang ang gagawin namin. Dapat matuto silang maging matalino sa pagdedesisyon sa mga bagay-bagay. Ako, ilan na. Walang iyakan. Ako, nagabait ako. 32 man. Hindi, pag kayo na-aksidente, naputulan kayo ng paa. Gano'n lang sabihin ko kung okay lang yan na matuto ka, na at least nalaman mo na hindi mo kaya. Oo, ganun talaga po. Kasi may mga bagay po talaga na akala mo kaya mo eh. Kahit delikado, sinabihan ka na, ginagawa mo pa din. Dapat, minaster mo muna yung 15. Huwag mong binibigla. Jace, So, sunod mo kami, pinagpipindutin mo. Wala. 15 o 32? Or 10? Kung di ka pa sanay sa 15, huwag ka mag-32 kasi masyadong mabilis po yun. Pag nabunggo ka, ako, baka ma-hospital ka. buti nga nasemplang lang po siya, hindi po siya bumunggo eh. Oh, parang kung nasa kalsada ka, naka 32 ka, nabunggo ka, oh, natulog yung kamay mo. Yung mga bagay na ganyan anak, kailangan yan ng responsibility. Kailangan responsible ka po, hindi pwedeng ganyan. And after nga naming makausap si Jace, ay nagpatuloy na ang pag-homeschooling nila. Tingnan mo, may guhit sa taas, diyan ka na. May guhit sa taas, ito, walang guhit sa taas. Kasi pag binasa mo to, may diin. Kunwari, babae, walang guhit sa taas. Kapag ka ubo, may guhit sa taas kasi matigas yung dulo. Walang guhit sa taas. Ba. Ay, Anong basa? baba. Hindi yan babae, Tiko. Inabot na nga ng gabi yung pag-homeschooling ng mga bata. Si Mami pala ang facilitator nila o nagsisilbing teacher. Medyo challenging nga din pala ang pagtuturo kay Tiko. Dahil sa hirap ng buhay nila sa lugar nila, ay natuto na siyang dumiskarte sa buhay at marunong na siyang kumita ng pera. Wala na sa hilig niya ang pag-aaral, kaya sa lugar nila, inabot siya ng 8 taon sa grade 1 at di siya nakakapasa. Kaya maliban sa pagtuturo sa kanya na matutong bumasa at sumulat, ay kailangan din namin maipaintindi sa kanya ang kahalagaan ng may pinag-aralan. So ito guys, kain muna tayo. Ang sinaing natin tonight ay hilaw. Hilaw. And kumita nyo pala guys,
Medyo madilim dito sa spot namin, sa may lamesa namin. Kasi maraming insekto kapag tinapat namin yung ilaw dito sa may kainan. Kaya ngayon naka-ilaw lang kami. Ay kung makita nyo dito, madilim talaga. So hanap na lang kami ng pwesto na medyo maliwanag. Kasi yung mga insekto pupunta sa pagkain kapag tinapat namin doon sa lamesa namin. Yung tira kagabi na tuyo, di pa rin ubos. Pero tonight maubos na to. Yung tira sa almusal natin na itlog. And meron para tayo ditong merienda kanina. Ang luto ni Kuya Ed. Ginataang ano to Kuya Ed? Halo-halo. Yan guys, Ito po sa'yo, Daddy. Ginataang halo-halo. Thank you po. Sige po. Okay po. Ay, matasino? And dito guys, ang ulam natin tonight ay tosino. Ayaw mo po Masarap. po tosino? Ito yung masarap, yung medyo sunog na konti. Gusto po. And ngayon kakatapos lang nilang mag-homeschooling. Kamusta homeschooling niyo? Ay, hindi pa kita po. Break lang, saka... Kamusta naman si Okay Tiko? na po ito yung tosino. Tiko, kamusta inyo? Tiko, dito ka dito. Personal Punta ka dito. kamustahin. Tara pa tayo si Tiko. Ayaw kumain yan. So, dito mga kalibot, kakamustahin natin ang first day ni Tiko sa kanyang homeschooling. Kamusta Tiko ang pag-aaral mo? Galit sa akin si Mami. Bakit tahimik si Tiko? Nagagalit Nako, si Ay, Tiko. gusto na umuwi ng ano, ligaw. So, si Tiko guys, No! ayaw mag-aral. Paano ka magiging pulis dyan pag di ka nag-aaral? Ayun nga sinabi ko eh, paano nga eh? Ate ko, paano ka babalisin yung loud and proud pag ayaw mo mag-aral? Tiko, so umpisa lang mahirap yan. Kasi nasanay siya ano eh. Nasanay po siya, love, na pag hindi siya natututo, hinihintuan na siya. Okay. Nasanay siya na ganun eh, yung parang okay, give up na agad. Eh, patigasan kami dalawa. So yun guys, siguro si Tiko nasanay kasi sa kanila na pag di niya kaya matutunan yung isang bagay, especially sa pag-aaral, sinusukuan niya na. And yung ibang tao, sumusuko na rin sa kanya. So dito, matigas si Mami. Mami is hard. Kasi nung si Jace mga kalibot nag-aaral, yung ano niya, yung curriculum niya ng grade 1 and grade 2, tinapos nila Mami ng 1 week, no? So tinapos nila ng 1 week. Kaya si Jace, nung nag-exam siya, diretso grade 3 na siya. Hindi na siya nag-grade 1 saka nag-grade 2, diretso grade 3. So si Tiko, hopefully, sa situation niya na 14 years old, hindi pa siya nakapasa ng grade 1, dito, si Mami siguro ang tamang tao para makipagtigasan sa kanya para mahabol namin yung tamang education sa edad niya. So ito pa lang yung day 1 nila and nagmamatigasan sila dalawa. Tignan mo yung mukha niya, oh. Oh? Ang laging bibo sa vlog, laging bibo, ngayon tahimik at ang mukha ay di maipinta. Tiko, kaya na Tiko. Tiko, kaya kumain ni Tiko. Diet sa diet. Pero mamaya, bababa. Mamaya kaya niyo mamaya. Ito pang gusto mo. Lahat ng bagay Tiko, may kabayaran. So kung ngayon, ang ginagawa mo lang is puro saya, ang bayad niyan pagtanda mo, puro hirap na yan. Hindi ka habang buhay makakapaglaro lang pag tumanda ka na. Hindi ka habang buhay bata. Hindi magtatagal, mag-iedad ka, magkakaroon ka ng mga responsibilidad sa buhay. So yung pinapagawa namin sa'yo, yan ay preparation para pag tumanda ka na, ready ka na. Kasi pag ganyan ka lang, puro laro ka lang, may hirap pa kapag tanda mo. Paano pag wala ka na sa amin? Paano pag gusto mo na magsarili? Gusto mo na magpamilya? Oh. Ang buhay Tiko, hindi lang puro saya, hindi lang puro sarap. Kailangan mong pagdaan ng hirap. Kailangan mong malagpasan yan. Pag di mo yung nalagpasan, yung mga darating sa yung problema, responsibilidad balang araw, hindi mo yan kakayanin. So, ang ginagawa ngayon is preparation para sa buhay mo.
Hindi naman to para sa amin eh, para sa yan eh. Tsaka basher. Supporter and basher. What's up mga libot? Tara. Nga. Tatakbo ako. 1 oras lang. Sige. What's up mga libot? Dito nga mga kalibot ay bumalik na ulit ang sigla at bibo ni Tiko. Mula kanina na nakasimangot at di makausap dahil sa pag-aaral, ngayon, kitang-kita na ulit ang pagiging hyper niya. Till the end, I'll be the last man standing. I ain't no quitter, I'll never give in. When others fall, I will stand tall. When the going gets rough and the top had enough, I just get going. I'm made of stern and stuff. I am a fighter with my eye on the prize. There ain't no stopping me now. I keep my eye on the prize. I fight till I die. No retreat and no surrender. Ain't no way I can fail. No, I prevail. Gonna fight till the end. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta take you down. I've been looking for love. When I was down and out, along came you. But you might be alive. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Baka magbuhol-buhol to. Kalbo yan pag nagkataon. 'Cause I love you, baby. Mahigit 1 linggo rin pala kami dito mga kalibot. And ngayong araw, ito na yung araw na aalis kami dito para lumipat ng ibang bayan ng Sorsogon. At papalapit na tayo ng papalapit sa Visayas para makatawid ng dagat. Sobrang ganda nga pala dito mga kalibot. Maliban sa napakalinis ng dagat dito, napakatahimik din ng lugar, napakabait ng mga tao, ay meron ding accessible na tubig at CR dito. Kaya di ka mahihirapan kahit magstay ka ng matagal dito. When you're running into dead ends, and everywhere you turn, well, season
that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind, and though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. See how you've grown while you roam in the streets all alone. And all you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Another day, like the mothers of Brazil find their way. We're all on our own, but you're the most beautiful I've ever known. You're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the middle